sayang ang oras natin. So, pupunta na tayo sa tinatawag natin na gas absorption. Gas absorber siya. So, this is an example of the application of mass transfer as a unit operation po. So, itong gas absorber na ito, hindi naman tayo dito magdi-discuss ng in-depth discussion. This is just simply an introduction. So, hindi rin naman tayo hindi tayo magpa-problem solving dito. Kaya, I'm thinking kung magmi-meet ba tayo sa Saturday ng face-to-face or baka magpa-assignment na lang muna ako. So with that, let's start our discussion. So first of all, definition muna tayo what is gas absorption or gas absorption or absorption itself. So absorption or gas absorption is a unit operation used in the chemical industry to separate gases by washing or scrubbing a gas mixture with a suitable liquid. So ang gusto kong i-emphasize na word dito is yung term na separate. Although ang subject natin ay heat and mass transfer, and then yung sunod kasi na UOPS ninyo ay separatory techniques ata or particle technology. Pero magkasama yun. Kaya hindi pa siya dito i-discuss in depth yung problem solving. Okay? So basically, ang gas absorption po is mayroong isang component doon sa gas natin na gusto nating i-absorb papunta doon sa another solvent natin, kumbaga. So, ang nangyayari dito, sineseparate natin. Let's say for example na lang, gas A is composed of two components. Let's say for example, that is component A and component B. So, gusto natin tanggalin si component A. So, ang gagawin ni gas absorber is that magkakaroon siya ng contact with with a liquid, na yung liquid na yun yung magtatagtag doon sa component na gusto nating tanggalin sa gas mixture po natin. Kaya nga nakalagay dyan, separate gases by washing or scrubbing a gas mixture with a suitable liquid. So mamaya pag-uusapan natin yung suitable liquid, kung ano ba yung solvent na kinakailangan. So dito, sabi the fundamental physical principles underlying the process of gas absorption are the solubility of the absorbed gas and the rate of mass transfer. So hindi pa rin naman nawawala si mass transfer dito kasi essentially nagta-transfer yung mass natin from one mixture to another or from one stream to another. Kasi dito po sa gas absorber, tatandaan ninyo, meron tayong tinatawag na liquid stream at meron tayong tinatawag na vapor stream or yung gaseous stream po natin. So yung dalawang yun magkakaroon ng contact and then si liquid ay kukunin niya yung isang component na naka-gas. O kaya naman, pwedeng vice versa, pwedeng opposite. Si gas naman yung mag-a-absorb doon sa isang component na nasa liquid. Pwede rin po yun. At ang mahalagang property na kailangan ninyong tandaan dito is yung solubility ng components natin. Siyempre, hindi sasama yung component na nasa gas papuntang liquid if hindi soluble yung component na yun kay liquid natin. So mahalaga na malaman natin yung solubility between the two components na meron tayo. Okay? Kaya nga nakalagay dyan ay yung fundamental principle na meron tayo ay yung solubility at yung rate of mass transfer. So ano ba yung nangyayari sa loob ng gas absorber? So na-explain ko na naman kanina pero baka nahihirapan kayong i-pick up yun. So ating bigyan ng formal na description. Okay? So one or more of the constituents of the gas mixture dissolves or is absorbed in the liquid and can thus be removed from the mixture. So sabi ko nga, yung gas mixture natin,
may isa do'n na gusto nating tanggalin, may isa tayo do'n na gustong i-absorb or kunin, i-isolate kumbaga. So, ang nangyayari nadi-dissolve siya do'n sa liquid, kaya siya nawawala doon sa gas natin. Now, in some systems, the gaseous constituent forms a physical solution with the liquid or the solvent, and in other cases, react with the liquid chemically. So, ang sinasabi lang nitong second paragraph na ito is, or na second sentence na ito is that, ano ba yung pwedeng maging outcome ng ah, gas absorb gas absorption na unit operation natin, ano. So, pwede kasi na hindi siya mag-react, pwede siyang hindi mag-react, sasama lang talaga siya doon sa solution natin, or pwede rin siya mag-react para maka-form ng panibagong product. So, yung product na yun, siyempre, ipi-purify pa siya siguro or mag-undergo pa siya ng iba namang unit operation ulit para makuha talaga natin yung desired compound or desired molecule. Okay po? So, ano ba yung purpose naman ni gas absorption? So, the purpose of such scrubbing operations may be any of the following. First is gas purification, and the second one is product recovery. So, for gas purification, what happens there is that merong removal of air pollutants from exhaust gases or contaminants from gases that will be further processed. So, syempre, if gusto nating if ang isang if ang isang planta ay gustong mag-release ng exhaust gas sa atmosphere natin, sometimes yung exhaust gas nila is nagko-contain ng harmful compound or harmful molecule. So, ang ginagawa, tinatanggal nila yung harmful molecule na yun, or yung harmful molecule na yun or yung unwanted molecule na yun by gas absorption. So, anong nangyayari, ang nire-release na lang ngayon as an exhaust gas is yung hindi harmful sa environment natin or hindi detrimental sa environment natin. And the second purpose of gas absorption is for product recovery. So sabi dito, production of solutions of gases for various process. So yun nga, since sometimes hindi naman kaagad natin nakukuha yung pinaka-product na kailangan natin just by undergoing one reaction or just by undergoing one unit operation. So, gas absorption can be used as a next step, or pwede ring first step para makuha or ma-recover natin yung product or yung compound na gusto natin from from a reactant or from a initial stream. Yan, tama. So yun po yung dalawang main purpose ni gas absorption or gas absorber is to purify the gas or to recover the products. Now, the absorber may be a packed column, plate column, a spray column, a venturi scrubber, bubble column, falling films, wet scrubbers, and stir tanks. Now, this part is hindi na natin itatouch dito, okay? So, but pwede ninyo siyang i-research or tingnan sa Peri actually kasi nasa Peris nyo lamang ito. Gusto kong basahin ninyo ang Peris ninyo. Gusto kong malaman ninyo kung ano ba itong mga types ng gas absorber natin. Kasi makukuha at malalaman nyo lang din naman yun sa pagbabasa at pagtingin at paghanap kay Peris. Okay? Ang pinaka-common lamang dito is yung packed column. 'Pag sinabi natin kasing packed column, mamaya may picture ata ako dito mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ng packed column at saka yung spray column, oo. Spray column naman is may spray siya sa taas nung ating column or ng ating gas absorption column, and then ang purpose ni spray is ini-spray yung liquid. Instead na isang buhusan na parang waterfall, ang ginagawa ay ini-spray yung liquid in contact with the gas.
para mas mataas yung heat transfer at mass transfer area natin. Yun yung purpose nun. And then yung iba naman dito ay halos same lang ng sa spray column at sa pack column. May mga additional ano lang, may mga additional na gamit lang dun sa loob. Lang. Next, ay rin ano na yung picture? Okay. So, itong picture na nasa slide natin ngayon, this is an example of a packed column. Packed column siya kasi may tinatawag dito tayo ng mga packings. Ano po, kaya siya tinawag na packed column kasi may packings na tinatawag. Ang packings na ito, kung makikita nyo dyan, yan may nakalagay, packed bed. So, from the word packed, ano kapag sinabing packed? Parang uh, puno siya ng puno siya ng something or it's packed with some materials inside. So itong kasing pack beds natin or yung mga packings na tinatawag, may iba't iba pa tayong may iba't iba tayong types ng packings. Halimbawa ay barrel and saddle yung pinaka-common na packings. Pero makikita niyo yun sa Ferris ninyo yung mga itsura ng packings natin. Mga iba't ibang packings yun eh. Iba't ibang itsura, iba't ibang irregular shape of packings. At ang purpose ni packings natin is mas mahaba yung contact time, mas mahaba yung contact time between the gas and the liquid. Kasi syempre, sa paghaba ng contact time, sa pagtaas ng mass transfer or sa pagtaas din ng pag-dissolve ng gusto nating component papunta dun sa liquid phase. Ano po? So, yun po yung pack column natin tinatawag. Ang importanteng feature na kailangan nyo tandaan sa packed column ay may packings siya. And then may iba't ibang purpose yung packings na yun. Now, ito naman sabi dito, gas absorption is usually carried out in columns. So, I dinidiscuss dito, paano ba siya nangyayari sa isang planta, yung gas absorber. Since alam nyo na yung definition, alam nyo na yung purpose ni gas absorber. Now, let us take a look at the mechanism or yun nga, ano na nga nangyayari dun sa loob. So, sabi dito, the solvent is fed at the top of absorbers, whereas the gas mixtures enters from the bottom. So, yung liquid na pinapadaan dun sa taas, since, yun nga, bumubuhos siya pababa. So, ang nangyayari dyan is dumadaan yan sa pack bed, pababa, hanggang sa ma-recover natin yung product dito sa ilalim. And then yung gas inlet naman, since gas, ang tendency ni gas is to rise up. So nagmi-meet sila halfway, si liquid at saka si gas sa pack bed natin. Kasi dito sa pack bed nagkakaroon ng contact. Ano po? Kasi dito natulo yung liquid and then yung packings kasi natin, hindi siya solid. Hindi siya solid na solid. Like may mga butas po yun, may may hollow part, may open na part na kung saan pwedeng dun dumaan yung gas natin. And of course, pwede din dumaan dun yung liquid. Kaya dun nagkakaroon ng contact dito sa pack bed. Dito sila nagmi-meet, dito sila nagkakaroon ng reaction, dito nagdi-dissolve or dito na-absorb yung component na gusto natin. So the absorbed substance is washed out by the solvent and leaves the absorber at the bottom as liquid solution. So yun nga po yung sinabi ko, once na na-absorb na ni liquid yung gusto nating component, bababa naman siya, aalis naman siya dito sa ilalim. Palagay dyan, liquid outlet. The solvent is often recovered in a subsequent stripping or desorption operation. So, ang nangyayari naman, since yung component nga natin ay nakadissolve na siya dito sa liquid natin, nakahalo siya dito sa liquid, mag-undergo naman yun ng panibagong process para matanggal naman yung solvent lamang.
Ano po, so puwedeng distillation column kasi, ah, sa distillation column siya ang puwedeng maging kasunod niyang process kasi ginagamit natin ang distillation column or ang process ng distillation if there is a difference in the boiling points of our components, ano. So, mamaya mapapansin niyo din na kinakailangan yung solvent na gagamitin natin dito is hindi dapat malapit yung boiling point nila, yung component na gusto nating i-absorb at yung solvent na gagamitin natin. Kasi kapagka malapit yung boiling points nila sa isa't isa, hindi natin magagamit ang distillation as another separatory technique para matanggal talaga natin yung product na gusto natin at yung solvent na puwede ulit natin gamitin dito sa gas absorber na process. Okey po ba yun? Nage-gets po ba yun? So, sabi naman dito, this second step is essentially the reverse of absorption and involves countercurrent contacting of the liquid loaded with solute using an inert gas or water vapor. Water vapor po yun. Oh, yun nga. So, essentially yung sunod na step, kailangan lang natin i-recover talaga yung kailangan nating product doon sa liquid. Ano po? So, next. Yan, choices of solvent for absorption. If the principal purpose of the absorption operation is to produce a specific solution, as in the manufacture of hydrochloric acid, the solvent is specified by the nature of the product. For example, water is to be the solvent. Uh, dito sa example, for example, yung hydrochloric acid, ano po, alam niyo naman, ang hydrochloric acid ay aqueous yung solution natin, right? Ano ba ang gaseous counterpart ni hydrochloric acid? That is hydrogen chloride gas. Ano po? So kung gusto nating makapag-produce ng acid na alam naman natin na ito ay aqueous and pag sinabing aqueous, kailangan ng water. So malamang sa malamang ang solvent na gagamitin natin ay water. Ano po? Kapagka naman kapagka naman hindi gano'n, hindi aqueous na product yung gusto nating i-recover, sabi dito base siya sa nature ng product natin. Ano bang nature na pinag-uusapan dito? That is in terms of the polarity of our product. Siyempre, siguro naman alam na ninyo yung tinatawag na like dissolves like. Ano po? Na ang polar molecule ay magdi-dissolve lamang sa isang polar na solvent. At ang non-polar na molecule ay magdi-dissolve lamang sa non-polar na solvent. Like dissolves like. Ano po? So, nakadepende rin sa nature ng product natin hmm, kung anong solvent ang gagamitin po natin. Ano po? Now, if the principal purpose is to remove some components, like for example, impurities from the gas, some choice is frequently possible. Na ano ba yung choices natin? Ano po? Ano yung basehan ng choices natin? So una is the gas solubility. Siyempre titingnan muna natin yung solubility ng gas na gusto nating i-absorb, okey? And then from that value, saka tayo magbe-base sa mga solvent na available sa atin na, "Ay puwede 'to dito sa solvent A na 'to kasi soluble siya dito." O kaya naman, dito sa solvent B kasi parehas ang nature nila, gano'n. So the gas solubility should be high, thus increasing the rate of absorption and decreasing the quantity of solvent required. So siyempre, sa pagpili ng solvent na gagamitin natin, kinakailangan mataas yung solubility ni gas or ni component na gusto nating absorb doon kay solvent. Kasi sa pagtaas ng solubility, sa pagkonti ng solvent na gagamitin natin. Kasi siyempre, mabilis siyang magdi-dissolve kasi nga mataas yung solubility niya. Ano po, sana po ay alam niyo pa rin yung concept ng solubility. Next, solvent with a chemical nature similar to the solute to be absorbed will provide good solubility. So ito na yun, yung chemical nature na sinasabi dito, that pertains to the polarity of our molecules. Na kapag same sila ng polarity, magdi-dissolve sila or magdi-dissolve si solute natin kay solvent. Sunod naman po ay
volatility. So itong volatility guys is related to boiling point. Ano po? Kasi pag sinabi nating volatile, madaling mag-evaporate, right? Or madaling mag-boil. Ano po? So the solvent should have a low vapor pressure to reduce loss of solvent in the gas, leaving an absorption column. So kinakailangan guys, yung solvent din naman natin ay hindi mabilis mag-evaporate, kumbaga. Kasi kapag mabilis siya mag-evaporate, sasama lamang siya doon sa gas mixture natin. Ano, kinakailangan doon kapag nagko-contact si gas at saka si liquid natin, hindi dapat nag-evaporate si liquid. Kasi pag yun nga, kasi nga, pag nag-evaporate si liquid, sasama lamang siya kay gas. Sayang lang ang gas absorber natin. 'Di ba? Wala tayong makokolektang liquid sa ilalim kung sasama lang si liquid kay gas. Napadami pa yung component ni gas. So, yun po yung sinasabi dito kay volatility. And yun nga, related din siya sa sinabi ko kanina doon sa sunod na step na pwede nating i-apply kay gas absorber kapag gusto nating makuha talaga yung mismong product na. Ano po? And then yung last property na kailangan nating i-account is the corrosiveness of the solvent. Siyempre, hindi tayo gagamit ng solvent na magko-corrode sa column natin. Kasi siyempre ang column naman natin ay hindi immortal. Ano, ang column natin nagde-degrade din 'yan. Nagkakaroon 'yan ng scaling, nagkakaroon 'yan ng fouling, kumbaga. Hindi palaging perfect ang efficiency, kumbaga. Or rather, hindi lagi mataas ang efficiency ng column natin. Kasi nga may mga ganong factors tayo na ina-account. Ano. So siyempre, para mabawasan natin or matanggal natin yung burden na bumaba yung efficiency ng column natin, kinakailangan i-watch out din natin yung solvent na gagamitin natin. Dapat siya ay hindi nagko-corrode. Ano, yun, hindi siya corrosive, kumbaga. Ito pa pala, hindi pa pala siya huli. Cost, yan. Ay, wait lang, parang same yung definition. Ay, okay. So, wait. May mali ditong, may mali ditong definition. Iko-correct ko na laang, iko-correct ko na laang mamaya ano, pagka pinasa ko sa inyo or bago ko ipasa sa inyo. Cost. Eto, feel ko ito yung tama, itong cost na ito. Hindi itong nasa corrosiveness. Ayan. So, anyway, cost. So, the materials of construction required for the equipment should not be unusual or expensive. So, ito naman ay more on sa ano to, more on sa gas absorption column natin mismo. And then viscosity. Viscosity, low viscosity is preferred for reasons of rapid absorption rates, improved flooding characteristics in packed column, low pressure drops on pumping, and good transfer characteristics. Pag sinabi natin viscosity, di ba? That is the resistance to flow, right? So, kapag mataas ang viscosity niya, ibig sabihin, malapot, right? Kapag mataas ang viscosity, ibig sabihin malapot. Ano po? So, pagdating sa column, imagine niyo na lang yung itsura ng column kanina. Kung malapot yung liquid or yung solvent na gagamitin natin, ano, what do you think will happen dun sa column? Siyempre magkakaroon dun ng tinatawag natin na flooding or ang mas proper na name dito ata ay channeling. Ano po? Kasi siyempre kung malapot siya at matagal siyang pumatak or bumaba, ano mangyayari sa taas? Mapupuno lang siya. Kumbaga ay tataas yung level dun sa taas, mapupuno, baka masira pa yung pinapasukan ng liquid natin sa taas kapag malapot yung solvent natin. So, iniiwasan natin magkaroon ng flooding or ng channeling sa loob ng gas absorbers natin. So, kinakailangan mababa yung viscosity. And then, yun nga, low pressure drop. Kasi syempre, kapag mataas yung viscosity,
mas mataas na power, mataas na mas mataas na pumping capacity yung kinakailangan natin para i-transfer yung liquid natin papunta dun sa gas absorber. So yun po yung kinakailangan nating i-account. Sorry. Ito naman in general na 'to ano, the solvent should be pala, the solvent should be non-toxic, non-flammable, and chemically stable. So, ito talaga dapat yung properties ng solvent natin kasi siyempre va kapagka kapagka unstable siya baka mag-cause siya ng violent reaction sa loob, ano, iniiwasan natin magkaroon ng explosion malamang sa loob ng mga machines natin. Non-toxic din kasi, hmm, wa may compound bang hindi toxic? Siguro pagdating sa tao, malamang. I mean sa magha-handle nung solvent na yun, dapat ano siya, non-toxic, yun. Napunta naman tayo dito sa tinatawag na Henry's Law. Ito naman, Henry's Law na ito, this is a principle used to determine the equilibrium conditions of our, gas absorber. Ano po, mamaya i-di-discuss ko yung formula. So, in absorption operations, Henry's law is used to determine the amount of a gaseous component that will dissolve in a liquid solvent at a given pressure and temperature. So basically, itong Henry's law or yung equation mamaya na ipapakita ko sa inyo, ginagamit natin siya para malaman natin kung gaano kadaming magdi-dissolve, gaano kadaming component ng gas natin yung magdi-dissolve doon sa liquid solvent natin at a given pressure and temperature. Isipin ninyo 'to na para siyang correlation or para siyang relationship. Like, for example, at this temperature and pressure conditions, ganito lamang karaming solvent or rather, ganito lamang karaming component yung magdi-dissolve kay liquid natin. Ito po kasi ay in terms of mole fraction, if I'm not mistaken. So basically, once again, Henry's law is used to determine the amount of a gaseous component that will dissolve in a liquid solvent at a given pressure and temperature. Ano po ha, tatandaan nyo, determine the amount. Ginagamit para malaman yung amount ng gaseous component na magdi-dissolve sa liquid solvent sa given na pressure and temperature. So, meron tayo ditong formula for Henry's law, which is yung equilibrium equation used to relate the absorbing component from the gaseous phase to the liquid phase. So we have here PA or P sub A is equals to capital letter H times X sub A. Now, itong P sub A na ito, this is just simply the partial pressure of component A in the gaseous phase. Ano po? And capital letter H, that is the Henry's law constant. And X sub A naman is the mole fraction of component A in the liquid phase. So using this, equation, we can already determine the mole fraction. Ano po, pag sinabi nating mole fraction, that is a unit of, or that is a way to express the concentration of our solute in the liquid phase dito sa part na ito. Okay? So alam naman natin, 'di ba, ang isa pa ring way to express the concentration of a component sa gas ay yung paggamit ng partial pressure, right? Ano po? So itong Henry's law, hindi pa ito yung final na itsura ng Henry's law natin. Ano po? Ang final na itsura niya is meron tayo ditong y sub a is equals to h prime times x sub a. Na ang nangyari dito guys is yung equation natin kanina, itong unang 'to, dinivide lang natin siya parehas yung both sides natin ng total pressure ng ating system. So pagka dinivide ninyo ang partial pressure sa total pressure, makakakuha pa rin kayo dun ng mole fraction. Kaya meron kayo ditong y sub a. Ano po? Pero ito kasi kaya siya y instead of x is because y pertains to
the gaseous stream or dun sa gaseous phase po natin ng mole fraction. Whereas, ito naman pong X na ito, this pertains to the mole fraction sa liquid stream natin. Okay po. Now, mapapansin ninyo, si H prime ay iba sa H. Ano? Kasi yung H prime is equals to H divided by the total pressure. So yung kanina, itong formula na ito, yung H na yan, dinivide natin yan sa P. Or itong side na to kasi, dinivide natin yan sa P. Itong HXA, dinivide natin yan sa P. And then yung H over P, ang katumbas po niyan ay si H prime. Ano po? Henry's law constant pa rin naman po yan. Magkaiba lamang yung unit. Opo, magkaiba lang yung unit. Ito kasing isang to, itong Henry's law constant dito, yan ay ATM per mole fraction of ATM per mole fraction in the liquid phase. Yun. Kaya kung mapapansin niyo, ang unit dito ay ano na to? Mole fraction of gas divided by the mole fraction of liquid. So yun po yung equation. Ito naman ay hindi pa natin magagamit or hindi nyo pa to magagamit ngayon. Pero meron dito sa Paris ninyo, itong Henry's law. So puntahan natin yung ah, mga pwede ninyong makita sa isang problem involving gas absorbers. Tama. So meron tayong single stage at meron tayong multi-stage gas absorbers. So pag-usapan muna natin itong single stage. So a single stage process can be defined as one in which two different phases, siguro naman alam niyo yung phases, di ba? Solid, liquid, gas phase. But in this case, we are using the liquid and gaseous phase. So these two different phases are brought into intimate contact with each other and then are separated. So kagaya lang din naman ng explanation ko kanina, parang dun sa packed column. Nag-meet sila sa packed bed, nagkaroon sila ng contact, na-absorb ni liquid yung component na gusto niyang makuha, and then umalis na siya dun sa baba. Okay? Sineparate na ulit sila. If mixing time is long enough, or rather, the contact time is long enough, pwede rin po yung gamitin. Kasi mixing time is just the same with contact time. The components are essentially at equilibrium in the two phases after separation. So, ibig sabihin nun guys, if meron tayong sapat na oras, may sapat na oras tayo for the liquid and the gas stream to be in contact with each other, magiging equilibrium na yung kanilang condition na pag sinabi nating equilibrium is that yung pag-transfer ng component natin from A to B or from gas to liquid is magiging constant na siya all throughout. Kasi syempre, initially parang hindi naman kaagad na pumasok agad tong si gas, pumasok tong si liquid ay agad nang mawawala lahat kay gas yun, di ba? Hindi naman instant ang pag-absorb. Kumbaga, it takes time na para magkaroon ng constant na pag-transfer yung gas component natin papunta kay liquid. So yun yung sinasabing equilibrium dito. So if mixing time is long enough, the components are essentially at equilibrium in the two phases after separation, and the process is considered a single equilibrium stage. So yun nga, makakonsider na natin na single equilibrium stage siya once na na-reach na yung equilibrium conditions sa loob ng gas absorber. Now let us take a look at the diagram for a single stage countercurrent flow of gas absorption. So kaya nga siya tinawag na countercurrent. Alam niyo na naman siguro pag sinabing countercurrent, hindi sila same ang direction ng flow. May isang, they are opposite with one another. Parang sa heat exchanger lang. So, mapapansin nyo dito, kung titingnan nyo tong diagram na ito, palagi naman pagka unit operations at kapag ka material balance ang pinag-uusapan natin, that is the inlet equals the outlet, right? And as you can see here,
ano ba yung nakaturo papunta dun sa box? Isipin niyo itong box na 'to, yan yung gas absorber natin, ano. So, inlet is the L sub O. This is your initial liquid stream, and then V sub 2, that is your inlet gas stream kumbaga. So, yan yung papasok sa loob, magkakaroon ng contact sa loob, and then lalabas as V1, that is the exit stream of your vapor. And then L sub 1, which is exit stream of your liquid. Apologies for that. So, yan po yung ginagamit natin ng mga symbol dito for single stage. Punahan naman natin yung multiple contact stages. So, countercurrent pa rin naman yung ginagamit natin na flow pattern dito. Okay? So, in order to transfer more solute from the vapor phase, multiple stages can be used for efficient mass transfer. Now, yung single stage kasi guys, hindi siya efficient in such a way na baka mamaya hindi lahat ng gas absorb hindi lahat ng gas ay nagkaroon ng contact with the liquid kasi nga 'di ka may packed bed. Siyempre, hindi naman lahat magmi-meet dun kasi may iba't ibang parts yun, eh, may iba't iba pang butas na pinapasukan kumbaga. So, ang nangyayari para mas mataas yung product na makuha, mas mataas yung percentage ng product na makuha, inuulit-ulit yung gas absorption na process, ano. So, paano siya ulitin is gumagamit tayo ng multiple contact stages, okey po. Now, unlike sa evaporator, sa evaporator kasi ang kino-compute natin dun single stage, right? Dito sa gas absorber, kapagka na-discuss niyo siya in the future, ang dini-discuss dito ay itong multiple contact stages, hindi yung single stage ang kino-compute diyan. Pero sa pag-solve nitong multiple contact stages na ito, itatrato mo siya na para siyang single stage. Tatrato mo yung buong gas absorber na yun as a single stage. So tingnan natin yung itsura ng diagram ng multiple stage na gas absorption, okay? So makikita niyo naman dito, medyo nakakalula ang tingnan, oo. Pero ang gusto kong i-focus niyo dito is itong nasa magkabilang dulo. Kasi siyempre what matters here is the inlet and the outlet streams. And then what happens in between them is hindi naman sa none of our business, but like, hindi na natin kino-consider ba or hindi naman sa hindi kino-consider, more like, less important, yun na lang yung gamitin nating term. Na dito mapapansin ninyo, ang inlet stream natin ay L sub O pa din for the liquid. For the gas naman ay V sub N plus 1. Now, ano ba 'tong N plus 1 na ito? Ito kasing yung box na makikita niyo diyan, yung 1, 2, small letter N, capital letter N. That pertains kasi to the number of transfer units na kailangan natin. Isipin niyo, ilang 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 tawag diyan, parang isipin niyo ilang layers yung kailangan daanan nung ating gas at liquid para siya ay para siya ay para ma-absorb ni liquid yung kinakailangan niyang component, ano. So, isipin niyo siya para siyang mga layers, para siyang mga floor sa loob ng column, gano'n, okey? So, ang ibig sabihin lang nitong N is the number of transfer units na meron tayo, ano. Kaya siya naka-N plus 1 kasi siyempre, um, hindi pa naman natin alam yung bilang talaga ng ating transfer units, okey po? So, kailangang bigyan natin siya ng arbitrary number. Hindi kagaya dito sa single stage na may V1, V2 at saka LZ L sub 0 at saka L1, ano. So, sabi dito, the inlet L stream is L sub 0 and the inlet V stream is V sub N plus 1 instead of V2 in the single stage. The outlet product stream is V1 and L sub N, and the total number of stages is N. The component A is being exchanged between V and L streams. So, yun na naman yung
diniscuss natin kanina, ano? And then the overall component balance is this one. Inlet is equals to outlet. Ano po? So, if I'm not mistaken, dito na natatapos ang discussion natin. Kasi hindi nga tayo magso-solve nito. Mm. Mm. Dito na natatapos. So, baka may question kayo. I'm open for questions. But I do hope na na-gets niyo yung principle ng gas absorber. Ano, mahalaga kasing makuha ninyo yung principle ng gas absorber. And then saka ninyo i-translate papunta sa problem solving. Kasi ang kailangan niyo lang kasi naman ditong ang kailangan niyong knowledge dito actually is yung knowledge ninyo sa mole fraction, yung knowledge ninyo sa solubility, yung knowledge ninyo sa mass fraction. Yun lang po ang kailangan niyo dito. And of course, understanding ng problem, yung pag-a-analyze ng problem. Kasi medyo yung pag-a-analyze ng problem ang mahirap. At saka itong pala, sorry, nakalimutan ko rin sabihin. Itong itong paghahanap ng itong paghanap ng ano nga yun? Itong pagso-solve ng gas absorbers natin, meron niyang graphical solution at meron niyang analytical solution. Puwede kasing i-drawing din niyo yung mga dapat i-drawing dito para malaman ninyo kung ilan yung number of stages na meron. Kasi kadalasan ang tinatanong dito sa problems ay ilan yung transfer units, ilan yung stages na kailangan daanan ng gas and liquid natin. May formula dun, pero hindi na siya kasama sa idi-discuss ko ngayon. Medyo nakakalula siya ng konti. Pero kung gusto ninyong makita, nasa Paris po ninyo, punta lamang po kayo sa chapter 13, 11, 12, 13 ata. Ang 11 kasi distillation column. Distillation pala. Basta around that area. Around that, tama ba ako? Oo nga. Around that chapters, yung paghahanap ng transfer units natin. Okay? So with that, tapos na po tayo sa discussion natin. Ano? Pwede na po kayo mag-exit. Baka po may iba pa kayong gustong gawin sa